Nagkamali si Bianca na magtiwala sa lalaking wala naman pala siyang balak panagutan. Nabuntis siya at napakalaki ng problema niya dahil hindi niya alam kung paano yun sasabihin sa kanyang pamilya. Ang tanging naisip niyang paraan ay ipaalis ang bata, pero hindi kaya ng konsensya niya. Kaya nang makilala niya si Dustin Manalo, ay inalam niya agad ang pagkatao ng lalaki. Tsaka niya ito inalok ng kasal, katumbas ng 500,000 pesos. But the marriage will last only for 1 year. Kailangan na nilang maghiwalay pagkasilang niya sa bata. Kaya bang baguhin ng bata ang pagsasama nila ni Dustin? Magandang araw, Angels. Isa na namang series story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi ba darating ang boyfriend mo? Nilingon ni Bianca ang pinsang si Lani. Kasama niya ito sa pang-abatang table, along with Alden and her younger brother Brant. Umiling si Bianca kay Lani. Out of town si Tristan. Sagot niya sa pinsan. Wala pa ba kayong balak magpakasal ni Tristan? Baka gusto niyo nang sumunod kina Patricia at Gary. Look at them. Wika ni Lani saka tumingin sa bagong kasal. Aren't they beautiful together? Nakakainggit sila, hindi ba? Kasal ngayon ang pinsan nilang si Patricia at ni Gary. Napakahusay pumili ng pinsan niya. Bukod sa gwapo na't mabait ay mukhang mahal na mahal pa nito si Patricia. Nakakainggit ang dalawa at parang gusto na rin niyang magpakasal kaagad. Pero mukhang wala pang balak magpakasal sa kanya si Tristan. Kahit may nangyari na sa kanilang dalawa. Kung sa bagay, hindi rin naman siya nagmamadaling magpakasal. 25 pa lamang naman siya at 28 naman si Tristan. Pero kapag nakakakita siya ng kinakasal tulad ngayon, hindi niya maiwasang mainggit. Hindi mo na sinagot yung tanong ko, Bianca? Untag sa kanya ni Lani. Napansin niyang nag-uusap sina Alden at Brant bago tumindig ang mga to matapos magpaalam sa kanila na may kakausapin lang sa kabilang table. Hindi pa nagpo-propose sa akin si Tristan eh. Ang totoo ay ilang beses niya nang pinatunayang mahal niya si Tristan. Pero hindi niya naramdamang he felt the same way for her. Lagi na lang siyang nagbibigay at ang boyfriend niya ang tumatanggap. Hindi naman sa nagrereklamo siya. It's just that, naaawa na siya kung minsan sa kanyang sarili. Mahal nga ba talaga siya ni Tristan? Ang tanong na yon ay nagpapagulo pa rin sa isipan ni Bianca. Maging nang nagdadrive na siya pauwi sa kanyang kondo. Nag-alis lang siya ng sapatos pero hindi na siya nag-abalang magpalit ng bihisan. Nahiga na kaagad siya sa kanyang kama. Dati niyang boyfriend si Tristan nung college pa siya. 19 siya nun at 22 naman si Tristan. Nakipag-break siya nun sa boyfriend niya dahil babaero to. Ilang beses niya na itong nahuli nung may kadate na ibang babae. Not only twice, ay nakabasa rin siya ng text messages ng ilang babae rito. Only last year, after 5 years buhat nang mag-break sila, ay muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ninigawan siya ulit ni Tristan at nangako tong hindi na siya sasaktan ulit. After 3 months, ay muli niyang tinanggap ang pag-ibig ni Tristan. Ito ang first love niya at kahit lumipas ang maraming taon, ay hindi niya malimutan ang lalaki. Last month, ay nalimutan niya na talaga ang ipinangako sa kanyang sariling. Hindi siya basta magpapatangay sa kapusukan ni Tristan. Pero napakahusay nga siguro talaga nito sa babae. Dahil nagpadala siya rito. She gave everything to him. Pero parang nagkamali siya. Dahil this past few days, ay nararamdaman niyang nanlalamig sa kanya ang nobyo. Hindi siya gaanong nakatulog kagabi kaya kinabukasan
Masama ang pakiramdam ni Bianca nang bumangon siya mula sa kama. Saka lang niya napansing hindi pala siya nakapagpalit ng bihisan, kaya mabilis siyang nag-alis ng kasuotan. Matapos ilagay sa laundry basket ang mga damit, ay nagtungo siya sa bathroom at nag-shower. Nagbihis lamang siya ng simpleng blouse bago tumungo sa kitchen at nagluto ng kanyang breakfast. Pero hindi siya nakakain dahil parang ibig bumaligtad ng kanyang sikmura. Nagtatakbo siya sa bathroom at naghilamos. Putlang-putla siya at tumingin sa salamin at pakiramdam niya'y parang umiikot ang kanyang paligid. Biglang natigilan ng dalaga, hindi naman siguro. Nanlulumong napasandal siya sa dingding ng banyo. Kailangan niyang makasiguro, kaya dali-dali siyang lumabas mula sa bathroom at tumungo sa kwarto niya upang magbihis. Nagtungo siya sa bilihan ng gamot upang bumili ng pregnancy test kit. Makalipas ang mahabang sandali, tinignan niya ang resulta. And it's positive. Buntis siya. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa paglalakad sa loob ng kanyang kwarto habang nag-iisip. Ano kaya ang sasabihin ni Tristan kapag nalaman nito ang kalagayan niya? Umupo siya sa gilid ng kama. She had to find out kung ano ang magiging reaksyon ni Tristan sa ibabalita niya. Pero sana'y matuwa naman ito kahit magkakabibi na sila. At sana'y pakasalan siya ni Tristan kahit civil wedding lang. She's hoping and praying for that. Inihinto ni Bianca ang sasakyan sa harap ng gate ng apartment ni Tristan. Bago na pabuntong hininga nang makita ang kotse ng nobyo sa loob ng bakuran. Nagsinungaling siya kahapon kay Lani nang sabihin niyang out of town ng nobyo. Ang totoo kasi inaaya siyang sumama sa kanyang boyfriend para umattend sa kasal ni Patricia. Pero ayaw nito. Busy daw siya at magdi-dinner din daw ito kasama ang isang client. Hindi na niya pinilit ang nobyo dahil baka mag-away lang sila. Pumasok sa gate si Bianca at kinuha ang susi sa bag niya. May duplicate key siya sa apartment ni Tristan, kaya hindi na niya kailangang kumatok pa. Sweetheart, talaga bang dadalhin mo ako sa Hong Kong? Napatigil sa may pinto si Bianca nang marinig niya ang boses ng isang babae. Maingat niyang isinara ang pinto bago nagtungo sa gilid ng may hagdan. Nasa itaas ang babae kaya tiyak niya na naroon din si Tristan. Of course, may pangako na ba ako sa iyong hindi napako? Naramdaman niyang pababa sa hagdan ng dalawa kaya lumabas na si Bianca mula sa pinagkukublihan. Parang biglang nakaramdam siya ng galit nang makitang kasabay ni Tristan ang isang babaeng walang suot sa katawan, kundi isang manipis at maikling pantulog lang. Sino siya? Patda si Tristan pagkakita sa kanya. Bianca, answer me Tristan, sino ang babaeng yan? Untag niya sa nobyo. Ikaw ang sino? Mataray na sabi ng babae sa kanya. How did you get in, ha? Paano kang nakapasok sa apartment namin ni Tristan? Apartment niyo ni Tristan? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca. She'd slept here several times. Yun pala'y may kasama si Tristan sa apartment na to? Yes, apartment namin to ni Tristan kaya kung pwede. Mia, please. Saway ni Tristan sa babae bago bumaling kay Bianca. Mag-usap tayo, Bianca. That's why I'm here. Malamig niyang pakli sa lalaki. I want to talk to you. Hinila siya sa labas ni Tristan para doon kausapin. Hindi makapaniwala ang dalaga na tatratuhin siya ng ganito ng nobyo. Minahal niya to, nagtiwala siya. Anong problema, Bianca? Hindi ba't sinabi ko sa'yo the last time na nag-usap tayo, ako ang tatawag at pupunta sa'yo. Bakit naparito ka? Iwinaksi niya ang kamay ni Tristan na nakahawak sa braso niya. Kaya mo pala sinabi yun dahil may ginagawa kang milagro. Did I do something wrong to you to treat me like this way, ha, Tristan? Bianca, listen. I don't want to listen to you, Tristan.
Napaiyak niyang sigaw sa lalaki. Ikaw ang makinig sa akin. I am pregnant. You're what? Hindi mo ba narinig? Buntis ako. Paanong nangyari yon? I mean, I thought you're on the pill. Ikaw ang unang lalaki sa buhay ko, Tristan. Wala akong kaalam-alam tungkol sa pilat. Oh, I hate you, Tristan. Hindi muna ako nag-isip because I thought that if something went wrong ay pananagutan mo naman ako. Bianca, you know that I am not ready for this. Ang mabuti pa'y ipaalis mo na lang yan para pareho tayong walang problema. Nagulat si Bianca sa narinig. What did you say? Get rid of it, Bianca. Get rid of the baby. Wrong timing ang pagdating niya. Hindi na naituloy ni Tristan ang iba pang sasabihin dahil bigla itong sinampal ni Bianca. I hate you! Pwede naman tayong gumawa na lang ng baby ulit kapag handa na ako. Look, Bianca. Muli niyang sinampal si Tristan. Hindi ko alam kung bakit nabilog ang ulo ko ng isang katulad mong walang puso. Pero hindi mo na ako mauuto pa ulit. Hindi na ako magpapakahibang ulit ng dahil sa'yo. Tapos na tayo. Iniwan niya si Tristan at mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse. Mabilis na pinaandar ni Bianca ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Pero maya-maya'y itinigil niya ang kotse sa isang tabi. Now what? Break na sila ni Tristan and she's pregnant. Ano ang gagawin niya? Nakayukyok si Bianca sa manibela nang marinig niyang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang kaibigan at partner niyang si Clarice ang tumatawag. Hello, Clarice? Yes, Bianca. May another client tayo ngayon na kumontak sa akin. At hindi lang siya basta client, ha? Mayaman ito. Why don't you come over here? Asan ka ba, Clarice? Nasa apartment ko. Okay, I'll be there in 15 minutes. Pagdating niya ay nakabantay na si Clarice sa kanya sa labas ng gate ng apartment nito. Bago sila sabay na pumasok sa bahay, pabagsak siyang naupo sa couch. San ka ba galing? You look so tired. Nagkibit ng balikat si Bianca. Namasyal. Aniya. What do you want? Iced tea or soda? Soda. Okay, I'll get your soda. Kapag dumating yung plumber na tinawagan ko, ipapasukin mo na lang. Sira kasi yung tubo dun sa bathroom ko, pati na rin yung faucet. Tumango si Bianca sa kaibigan. Patungo na si Clarice sa kusina ay saka naman tumunog ang doorbell. Mabilis na tumayo si Bianca mula sa couch at binuksan ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang napagbuksan niya ng pinto. He took a long appraising look at her. At hindi rin napigilan ni Bianca ang sariling titigan ng lalaki. He's handsome and very, very gorgeous. Well, aren't you going to invite me in? Napailing si Bianca sa tanong na yon ng lalaki. At para siyang bumalik sa totoong mundo. Sa kanya biglang naalala ang bili ng kaibigan. Ikaw siguro ang plumber na hinihintay ni Clarice. Napaawang naman ang bibig ng lalaki. Come in. Kanina ka pa hinihintay ni Clarice. Pumasok ang lalaki kaya isinara ulit ni Bianca ang pinto. Sa kanya lang napansin ang suot ng lalaki. Black maong pants ang suot nito. Shoes at long sleeve na polo na nakatiklop ang dulo hanggang sa may siko nito. Sa lahat naman ng tuberong tinawagan para mag-service ay ito ang nakaporma. Bulong ni Bianca sa sarili. Where are your tools? Usisa ng dalaga sa lalaki. What? Paano mong gagawin yung tubo at faucet sa bathroom ni Clarice kung wala kang dalang gamit? Bago pa nakasagot ang lalaki ay lumabas na si Clarice mula sa kitchen. Dustin, I didn't expect to. Babalik na lang ako bukas para gawin yung sirang tubo at faucet sa bathroom, Clarice. Sabi ng lalaki kay Clarice. Napaawang ang bibig ng dalaga sa narinig. Ha? Kumindat ang lalaki kay Clarice. I'll fix them tomorrow, okay? O okay? Hindi mo ba ako ipakikilala muna sa friend mo? Napalingon naman si Bianca sa narinig na sinabi ng lalaki. Ano raw?
Bakit naman gusto ng lalaking to na makipagkilala sa kanya? Well, of course. Nakangiting sabi ni Clarice, saka tumingin sa gawin ni Bianca. Dustin, siya si Bianca Sanchez. My friend and my partner. Bianca, siya naman si Dustin Manalo, ang tubero. Mabilis na dugtong ni Dustin sa sinasabi ni Clarice, bago inilahad ang kamay kay Bianca. Kahit nalilito siya sa pagiging close ni Clarice at sa lalaki, nakimagkamay na rin si Bianca rito. Ang tubero. Pagsang-ayon ni Clarice sa sinabi ng lalaki. Wait, do you want something to drink, Dustin? No thanks. Dumaan lang ako rito para... Hindi tinuloy ng lalaki ang sinasabi at tumingin ito sa gawin ni Bianca, bago muling bumaling kay Clarice. But I've got to go now. May lalakarin pa ako. Babalik na lang ako bukas. Okay, ikaw ang bahala. Nice to meet you, Bianca. Bye. Tangulang ang isinagot ni Bianca sa lalaki. Pagkaalis ni Dustin ay sakalang inusisa ni Bianca ang kaibigan. I am just curious, Clarice. Bakit parang masyado kayong close ng lalaking yun? Clarice was off guard. Are you two, may affair ba kayo ng... Cut it off, Bianca. Magkaibigan lang kami ni Dustin. Brother siya ng kaibigan ng fiancé kong si Nico. Okay. Wala na akong sinabi. Pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho. Commercial project yun. Pupuntahan natin siya bukas para makita natin kung gaano kalaki. Para malaman natin kung ano ang dapat nating iayos doon. At kung magkano natin sisingilin yung client. Sige, anong oras tayo magkikita bukas? 8 o'clock. Got it? Bandang 7 o'clock ay nagising na si Bianca. Pero hirap na hirap siyang bumangon. Hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal itong morning sickness niya. Pero ang mas malaki niyang problema ay kapag lumobo na ang kanyang tiyan. Paano niya yon ipapaliwanag sa kanyang pamilya? Dating pulis ang daddy niya, gayon din ang mommy niya. Bukod sa nag-iisa siyang anak na babae, alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang ama. Kaya kapag nalaman nito ang kalagayan niya at ang pagtalikod ni Tristan sa kanya'y baka kung ano ang magawa ng daddy niya sa dating nobyo. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pero anong paraan ang dapat niyang gawin? Yung tungkol sa pag-aalis ay hinding-hindi niya gagawin. Ano nga? Ano ang gagawin mong paraan? Tanong niya sa sarili. Pwede siguro siyang humanap ng lalaking magpapakasal sa kanya. And then what? Isa pa, sino namang lalaki ang papayag na magpakasal sa kanya gayong buntis na nga siya? Pwede siyang magbayad. Hindi kailangang gusto niya ang lalaki at hindi rin kailangang gusto siya nito. Ang dapat lang ay makahanap siya ng lalaking pwede niyang pagkatiwalaan. Magpapakasal sila para may maipakilala siyang asawa sa pamilya niya. Pero ang lahat ay kasunduan lang. Pero paano kung i-blackmail siya ng lalaki in the end? Humingi ng mas malaking pera sa kanya. Oh God! Sumasakit na talaga ang ulo niya sa kaiisip. Napabuntong hininga si Bianca bago pinilit na bumangon. Nag-shower siya at nagbihis. Wala siyang ganang magluto kaya isang slice na cake ang inalmusal niya at juice. Nagpasalamat siya nang tanggapin niyon ang sikmura niya. Yung kinain niya kasing dinner kagabi ay ayaw tanggapin ng tiyan niya.